Hello, magandang araw. So welcome to our last part discussion regarding sa bookkeeping of financial transaction. So recap ulit tayo bago tayo mag-start ulit. So we have discussed already yung non-financial database, yung profile, customer, supplier, and accounts. Na-discuss na rin natin sa part 2 yung revenue cycle. Then yung part 3, na-discuss na natin yung disbursement cycle. Okay. So we're now on part 4. So ano ba yung part 4 natin? So yung part 4 natin will focus on this manual mode of journal entry o yung MJE. No? So kailan ba ginagamit ang MJE? Sa system, ito yung pinangalan namin sa MJE actually. Sa by the book naman or by accounting books, wala naman yung MJE na sasabi. Only in this tax-based accounting software ay nagpangalan kami ng manual mode journal entry to distinguish na hindi ka makapagpasok ng ibang transaction sa mga iba pang books, no? Yung mga major books tulad na rin sa sales journal, hindi siya applicable dyan. Sa credit memo, hindi rin siya applicable. Sa cash receipt journal, hindi rin siya applicable. Sa purchase journal, hindi rin siya applicable. Sa debit memo, hindi rin siya applicable. At sa cash disbursement journal, hindi rin siya applicable. So, saan mo siya ipapasok? So, only this mode, yung button na to, yung MJE, diyan pwede tayo magpasok. So ano-ano ba yung mga pwede ipasok natin dito sa MJE? So you can navigate to the MJE by clicking this MJE button or dito sa mismong MJE na button. So punta natin. Okay. Manual journal entry. No? So to record transactions not applicable to other books of account or with multiple entries. Okay. So ano-ano ba usually ang hindi mag-a-apply ng mga transaction doon sa mga sinabi nating major books. Yan, ang mga transaction usually yung mga adjustments at the end of the period, yung mga adjustment ng mga accruals, preparals, deferrals, yun ang nakalimitan at the end of the reporting period. At the same time, pati yung mga recurring events, so for example, magbabayad ka ng payroll. Yan, payroll, pwede na dyan lagay. No? Kasi sa payroll, try natin na i-click. Maraming entries siya, multiple entries. So dito natin pwede siya ipasok. Rekta dito sa manual journal entry. Tapos yung mga SSS remittance. So monthly recurring to. No? Pati PhilHealth remittance, Pag-ibig remittance, yung VAT remittance, depreciation, kung gusto mong may annual report or monthly reporting ng depreciation, quarterly or annually, adjustment. No? So pipindutin mo lang itong button na to. Pati yung replenishment ng petty cash, so recurring event, pwede mo siya ipasok dito sa manual journal entry. And other entries pa na pwedeng na hindi pwede doon sa ibang books na dito lang pwede siya ipasok manually, no? Manual encoding ng journal entry. So, navigate tayo. So, nandito nga yung sinabi natin kaninang button. Ito yung mga predetermined na transaction na sa taas. Tapos, meron ditong Pay MJE. Tapos, yung pamilya na tayo, yung command button dito sa baba, New, Pause, Void, Print, Manual Journal, and Print All. So, let us demonstrate. Una is, for example, uh, maglalabas tayo ng payroll. Okay, so sige, may predetermined transaction naman sa taas. So try natin yung payroll. So date ngayon, June 11. Source reference, kung meron man source, kung may number rin yung payroll nyo, okay lang nalagyan. Kung wala, okay lang din. Hindi naman siya required ng system. So ang memo natin is, for example, payroll natin ay payroll period May na lang, May 16 to 31 of 2024. So napindot na natin yung payroll, lumabas yung suggested account titles, isa-isay natin. Yung salaries and wages pertaining to the salaries and wages sa mga admin staff, no, office. Yung mga direct labor, ito yung pertaining to the direct cost. Kung if it is a manufacturing, so direct cost sa manufacturing, yung mga production mismo. If it is a
service entity, yung direct cost in terms ng nag-service. No? So, ayun ang difference ng title na to. Tapos yung other employee benefits, so aside from the basic salary or agreed salary, meron pa siya mga allowances. So ano pa ba? So mga other benefits na pwede may pasok dyan, isama mo na lang. Then meron tayong employee deduction in terms of SSS, SSS loan kung meron, PhilHealth, Pag-ibig, contribution ng employee. So dinideduct natin yan doon sa gross pay ng isang empleyado. Tapos pati yung mga withholding taxes na pang compensation na we-withhold din natin. Then kung sakali mang may mga advances yung employee, pwede natin i-minus, no? As a deduction to the gross pay. Then kung anong magiging neto niya, na yun magiging salaries payable. So let us try. Salaries and wages, so lalagyan natin ang amount. For example, 25,000. Ang direct labor is about 35,000. At nakapagbigay ka rin ng mga allowances or other employee benefits worth of 5,000. Ang na-compute natin na SSS deduction sa employee in total is, for example, 1,000 pesos. Then may loan kunwari doon na 500 pesos. Tapos meron din PhilHealth syempre. Uh, Ina-assume ko na lang to, 500. Then Pag-ibig is about 300 pesos. Ang withholding tax compensation, kunwari meron, lagyan natin ang amount, 200. Then, kunwari may bumali sa mga empleyado, worth 1,000. Okay. So, the salary is payable now. Eto, tutulungan ka ng system kung ano yung balancing figure. Ang balancing figure natin ay 61,500 to make it equal sa debit and credit. So, ilalagay ko dito sa salaries payable, 61,500. Ayun, so 0-0 na siya. So, as a system or application control to make it sure na balance yung debit and credit, so na yung system nag-suggest ng balancing figure para to input na mabalance talaga yung ating journal entries manually. So may problema pa ba tayo? Sa tingin ko okay na. So ipopost na natin. Ayun. So MJE has been posted successfully below. Thank you. So yeah, papasok ko yun dito sa baba. Okay? MJE 001. So, itong manual journal entry, syempre, makikita natin yan doon sa automatic journal natin. Pupunta natin yung journal, check nga natin kung nandito. So, presently at journal number 23. Journal 23 ba yun? Okay, JE0023. So, sa journal, ito na yan, 23. So, kung ano ang tinype natin doon, lumabas din dito sa journal automatic na system. So, balance naman niya kasi kapag hindi balance yan, hindi magtutuloy dito sa journal eh. Then, anong epekto niya sa ledger? Puntahan uli natin yung ledger. Okay, so na-create yung salaries payable. Supposedly, ayun, nakita natin, meron siyang salaries payable na 61,500. Pati yung mga deduction, no, nandito rin. Then, ano pa ba? Yung expense natin, yung salaries and wages, tapos yung direct labor, papasok naman yan doon sa cost of sale. Ito, dito. If it is a cost of manufacturing, sa manufacturing ko siya pupunta. So, depende doon sa chart of accounts na pinasok natin. Ngayon, kung wala namang halimbawa, wala namang direct labels, lahat ina-charge mo sa salaries and wages, wala namang problema yun. Zero out mo lang to. So, zero mo to, tapos, ano ba yun? 35 to 62. Okay, so halimbawa walang direct labor, so popost ko lang yan. I-zero mo na lang yung wala dito kasi hindi ka nagkakaltas sa SSS. So zero natin lang yun. For example, hindi tayo nagkakaltas ng SSS. Pati Pag-ibig. Kaya simple-simple, ganyan lang. No? Balance bank debt. So ang magiging salaries payable, kuwari yan lang, wala rin yung employee other benefits, 60,000 lang lahat. So delete ko lang to, ang balancing figure, 60,000. So, libas blank kasi mag-adapt naman yung system dyan. No? So, pag pinost natin, ang problema, may itong JE003, MJ001, meron na nakapost dito. Ang mangyayari dyan,
i-override niya, no? So, tingnan natin. So, popos natin. Ayun, no? Existing na daw yung NJE number. So, do you want to override any changes? Yes ko lang. Yun, nag-adapt na. No, direct salaries and wages 16. Direct labor, actually, sinama niya lang yun. Kasi naka, ano siya, naka 3 sets, at least minimum of 3 entries, no? So, okay lang. Wala na may epekto yan. Then, salaries and payable, 60,000. So, yung journal, nabago rin ba? Ayun, sa 23, actually dito dalawa lang. Okay? Salaries and wages and salaries paid. Alright. So, effect niya sa ledger. So, mag-a-adjust din yung ledger. Mawawala na yung mga pinagpapasok nating mga SSS, PhilHealth. So, wala na ako nakikita dito. Only yung salaries and wages. The expense. Ito, salaries and wages. Expense, 60,000. Then, salaries payable sa liability. Ito, salaries payable of 60,000. So, balik ulit tayo sa MJE for another sample. So, mag-renew uli ako. Either mag-dito ka mag-new. Dito. Do you want to copy this information to your new MJE transaction? So, recurring to, no? Halimbawa, no ko muna. Kanina, marami tayong pinasok na mga amount dito sa salaries payable. Ngayon, di ba, dumating na naman yung another period, pwede mong balikan yun, no? I-up mo lang. Titingnan mo yung cursor dito, then i-up mo lang. Tapos mag-view ka, magtatanong yun. Halimbawa, ito na in-up ko. Mag-renew lang ako. So, do you want to copy the information? Kapag yes ko yan, ito na lang yung babaguhin mo ngayon, yung memo. Ito pang June na ngayon, halimbawa. Tapos yung mga amount dito, mariretain. No? Ngayon, kung may adjustment na little bit, so i-adjust mo lang. So, sa maganda tong style, kapag recurring yung event, yung paulit-ulit lang, lalo na kapag depreciation. So, nagsasuggest na agad siya ng dating transaction. Halimbawa, in-up mo lang yung dating transaction at ang transaction na yun ay same na same lang. So, ang gagawin mo doon, kapag nag-due ka, i-copy mo lang yung old transaction. Then, mag-create niya na panibagong MJE number. So, number 2 na yun, for example. Then, yung date mababago at as of that date. Tapos yung memo, babaguhin mo na lang. And then, post mo na. So, save time in encoding yung mga amount then no, para hindi na uulitin. Pero in our case, on the second demonstration, excuse me, iba naman, no, kung SSS Limitas, so try natin to. So SSS Limitas, yung ER share, saka yung EESS, yung deduction kanina ginawa natin. Kaya lang wala tayong nagawa eh. Okay, hindi tayo binura ko no, hindi ko pa siya binura, in-override ko yung binago ko yung entry ng unang entry natin. So hindi tayo nagpasok ng mga SSS PhilHealth ngayon. So same manner, ganun ang principle no. Lalagyan mo lang ng amount, kung ano yung share, then payable. Okay? So ganun lang siya no. Tapos yung PhilHealth remittance, same manner din. Kung yung ER share, yung employee na deduct natin, then yung total ay magiging payable natin. Sa pag-ibig remittance, same principle din. Kung nagigets mo yung takbo ng system, ganun at ganun din naman. Okay? Then BAT remittance, yung BAT output for the day, yung for the month or for the quarter. So, check mo yan doon sa BAT. Okay? Ito ay babalikan natin to kapag naandun na tayo sa mga tax compliances, no? Kung paano siya ginagawa. So, nag-focus muna tayo, part 1 to part 4, regarding bookkeeping of financial transaction, no? Yung financial database, non-financial database, and financial database in terms of bookkeeping. Okay. Meron ditong portion na yung depreciation pa pala. Yan, depreciation. So yung amount ng depreciation, then yung accumulated depreciation naman. Okay. Then yung PCF replenishment, kung ginagamit mo ang PCF style, nagpi-PCF ka, so kapag halimbawa maubusan na, mag-transfer ka lang ng money. So ito ni mismo ipiprint mo. Okay? Para mag-replenish yung petty cash. Tapos, balikan natin yung nagawa natin isa. Iisa yung nagawa natin. So, meron tayong salary ngayon.
payroll na transaction, payable pa lang siya, no? 60,000. So, paano natin ngayon siya release ng cheque or ng cash or whatever para ma-encash itong payable na to? Mawala. Meron dito portion yung pay MJE. Okay. So once na binalikan mo siya, select mo lang yung MJE 001, then up, then nandito na ngayon sa update box, pay MJE, no? Puntahan ko yung MJE, pinindot ko yon. You're about to pay MJ001. If yes, ready your check or e-money or PCF reference number accordingly. Kung ano magagamitin mo. Then if I'm ready, or if you are ready, then click yes. So mag-transfer yung manual journal entry natin na creation of salaries payable to disbursement journal. So yung disbursement journal, actually lahat all around to. No? Hindi naman yan para lang sa purchase journal on the payment of purchase on account, kundi lahat ng every time na naglalabas ng cash. So regardless na pang trade ba yan o pang non-trade o pang purchase on account, payment. So pati yung mga nakikreate internal transaction sa company, kapag lumabas ng cash, kailangan mo dito na ipasok. So in our case, na-transfer na from the MJE. So ano bang na-transfer dito? Una is na-create yung DJ number na bago, pang-apat na siya. Tapos na-transfer yung reference ng book click reference number, yung MJ001. Then check or e-money or any reference number. No? For example, mag-i-issue ako ng cheque para ma-encash na lang. Okay, check number, pang ilang check na tayo, 00028. Okay? Yung supplier invoice not applicable automatically, sabi siya. Tapos yung date ngayon, automatically ngayon. Tapos yung supplier or payee name, no? Supplier kapag sa mga purchase on account or purchase journal. Kapag naman payee name, so pwede yan i-pay doon sa, kunwari kapag payroll, may mga internal control na sa cashier, pangalan ng cashier ang ang nakalagay. Ang gagawin ng cashier, siya yung magwi-withdraw sa pangalan niya and then babalik siya cash na. Yung iba naman online, no? Pupunta lang sa itatransmit lang through online with the help of the partner bank partner dahil may mga system sila sa mga payroll. So ina-upload lang nila yung data and then automatically yung bangko na ang magpapasok o magka-transfer sa kanya-kanyang sa kani-kanilang mga employee number, employee per individual yung mga sweldo nila. So kung alin man, mag-a-adapt naman itong system na ito kung sakasarali. Pero as of this moment, automatically, ibabayad niya doon sa company. No? Pwede mo namang iset yan, sabihin mo lang sa akin, pwede mo iset kung saan kayo na magbabayad. Pero to be safe, kapag nag-issue ka check, nakapangalan sa kumpanya at yung sino mang signatory doon or sino mang authorized ng empleyado, authorized employee para mag-withdraw doon sa banko. So, siya yung makakapunta doon. Then, ang debit ngayon is yung salaries payable, since ito yung babayaran natin. Then, a credit of cash in bank. Okay, by default to, ibig sabihin, napapaltan siya. Pwede sa kung saan man gustong ibawas yung payment ng salaries and payable. Then 60,000 yung amount ng ating sweldo na salaries payable. So ipopost ko na siya. Wala naman na akong gagawin. Tama naman na to. Ang pera natin nga pala, negative 64. Pero magtutuloy pa rin naman to. Okay. So popost lang natin. Hindi lang natin na-monitor masyado yung mga amount ng pera. Basta-basta lang randomly tayo nag-transact. Hindi tayo naglagay ng mga beginning balances. So ngayon, naging na 124 na yung negative natin ng cash. So ang nangyari is, na pumasok na dito, no, 004, at ano nangyari ngayon doon sa journal? So lumabas na rin as journal number 24. So payment ng salaries, debit 60, then cash in bank of 60,000. Then sa ledger, supposedly dapat yung salaries payable na yan, zero out na yon. Okay, so tingnan natin yung salaries and payable. So balance, ending balance, blanco, ibig sabihin zero yan.
isang 60 na debit, isang 60 na credit. So 60 minus 60, zero. So blanco siya. So nawala na. So sa MJE naman, dito hindi na siya nagsasabi kung ano, no, dito na nang remark kung may payment siya coming from disbursement journal dahil hindi naman ito ay lagi na meron nag-create ng payable. No? Sabi ko nga sa inyo, kumbaga manual journal editor, pwede ipasok dyan lahat manually. Okay, kaya lang meron siyang ano dito sa note, may lumalabas dito ngayon. No? So payment made, 60,000, check 0028. So kapag nag-pay MJ ka, hindi na matutuloy yan kasi bayad na siya kung sakasakali. So yun lang. Kapag nag-new ka uli, do you want to copy information mo? So nabablanko ulit yung note dito. So kapag in-up mo lang yung one uli, you try to transact, makikita dito, ay, may bayad na pala to. So hindi mo na rin siya mapipay. No? Hindi na yan papasok doon. So kapag nag-new tayo uli, yes, ayun ay copy, no? Mag-new ka uli, hindi pala ako magka-copy. Ano pa ba? Halos wala na, no? Yung iba naman, hindi naman kasi na-account transact tayo. So, yun, ano pa, babalikan ko lang yung sa cash receipts journal. Nag-sample ako dati, I don't know, parang doon sa revenue cycle part, na hindi gumana yung creditable withholding tax. So, na-check ko na kasi nagkamali yung formula dito. Yung creditable withholding tax saka-multiply doon sa gross. So, kung non-bat siya, hindi siya magkakamali, magbabalance. Pero supposedly, dapat ang tax base ng creditable withholding tax, yung net amount. So sakali, for example, i-up ko itong number 3. Yung number 3 ay paid at full 20,000 o wala siyang withholding tax dito. So i-up ko lang itong 4. So wala siyang withholding tax. So ang gagawin ko ngayon is i-up ko, pipili tayo ng 158, select. Okay. So ipopost ko na. You want to override? Yes. So yun, pumasok siya 200,000. 200 pesos nag-withheld. Okay. Uh, if I'm not mistaken, ayun yung problema yata sa part 2. Pero okay naman na yun. Okay, ano pa ba mga adjustment dito? Okay, doon sa account, yung mga account dito, hindi tayo basta-basta makapag-delete. Ito yung minimum na requirement. So for example, sales, kapag restricted yan, o kaya may balance, hindi ka na pwedeng mag-delete. Okay? So nag-update din dito yung transaction natin. No? Kapag negative, ibig sabihin credit yun. Kapag positive, ay debit. So if importante dito, dapat naiintindihan natin yung normal balance. No? Yung asset normal balance is a debit. So dapat positive yan to increase. Kapag nag-minus, ibig sabihin nag-decrease. Remember, ang balance natin ng pera ay negative 124. Okay, so may negative tayo dyan. Pwede tayo maglagay ng beginning balance. Not unless talaga may pera talaga tayo. So in terms of bank reconciliation, madali naman i-reconcile. So kung talagang religiously ay nag-update ka ng transaction, so I believe na talagang pwede ka makipaglaban ng bukasan sa any BIR if ever na ma-subject ka sa audit o sa LOA. Okay. So, importante, so gaano man kaganda yung system natin o gaano man gaganda ang isang accounting system kung hindi naman nag-update or hindi ginagamit. So, bali wala din naman. So, kung meron ka ng accounting system at ginagamit mo yun, please religiously update mo siya at makakatulong yan. But then, syempre, mas maganda tong system namin dahil alas kompleto na siya sa kanya. Okay, so that's it guys for the financial transaction in terms of bookkeeping. No? So on the next part naman, ay susunod naman yung reporting. No? Makakita ka ngayon ng trial balance, FS, pati yung effect nitong sales summary. No? Papunta dito sa paggawa ng input, output, makikita mo na rin yung SLS, SLP, pati yung mga returns, makikita mo na yan. At
at I am looking forward na mapapabilib ka namin sa kakayahan ng system namin. Okay? Pero in the meantime, hanggang dito muna, pasasabihin muna namin kayo doon sa mga susunod na mga features. Okay, thank you.